Grabe ang sobrang init ng panahon. Ay, pagod na ang kamay ko sa pagpapaypay. At saka hindi ko rin naman kasi afford ang aircon. Mabuti na lang may electric fan. Isa ka rin ba sa nagpapasalamat na naimbento ang electric fan? Lalo na at iilan lang sa atin ang nakakayanang bumili ng air conditioner at magbayad ng napakalaking electric bill buwan-buwan. Sumagi rin ba sa isip mo kung sino kayang matalinong inventor ang nakaisip nito? Kung ganon ay ipagpatuloy mo lang ang panonood at ating talakayin yan. Check it. Dati pa man, panahong 1800s, ang mainit na panahon ay isang pang-araw-araw na problema. Hindi katulad kung sobrang lamig, lalo na sa bahagi ng Amerika, ay maaari kang gumawa ng apoy o magsuot ng makakapal o patong-patong na damit, to keep our body warm. Sa sandaling na imbento ang electricity, walang pinalampas na sandali ang mga inventor na ito upang simulan ang ideya ng electric fan. Nag-imbento ng maraming kagamitang electrical ang inventor na ito. Dalubhasa siya sa power-saving electrical tools. At noong 1882, naimbento niya ang electric fan sa pamamagitan ng paglagay ng two-bladed propeller sa shaft ng electric motor. Minamahal ito ng lahat ng nagtatrabaho lalo na sa loob ng tag-araw at nagbibigay ito ginhawa lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Sino nga ba ang matalinong inventor na ito? Siya ay walang iba kundi si Schuyler Scott Wheeler. Siya ay isang American electrical engineer at manufacturer na unang nakaimbento ng electric fan, isang disenyo ng electric elevator at ang electric fire engine. Siya din ay nauugnay sa maagang pag-unlad ng industriya ng di-kuryenteng motor lalo na sa pagsasanay ng mga bulag o may kapansanan sa mata sa industriyang ito para sa kapaki-pakinabang na trabaho. Tinuruan si nanay at binigyan niya ng oportunidad na makapagtrabaho ang mga bulag kasama ang mga regular na manggagawa. Sa simula, sumasahod sila ng minimum wage at kalaunay tinaasan katulad ng mga regular na empleyado. Nakakabilib, di ba? At hindi lang yan, tumulong din siya sa pagbuo ng isang code of ethics para sa mga electrical engineer na nauugnay sa electrical field sa loob ng mahigit na 30 years. Si Wheeler ay ipinanganak sa New York City noong May 17, 1860. Siya ay anak nila James Edwin Wheeler na isang abogado at Anne Wood Scott na isang may bahay. Si Wheeler ay nag-aaral sa Columbia Grammar and Preparatory School. Ngunit umalis siya ng kolehiyo sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagtrabaho si Wheeler sa iba't ibang kumpanya bilang isang electrician. Sumali din siya sa engineering staff ng Thomas A. Edison at naging bahagi ng proyektong Pearl Street Station, ang unang mga bombilya na maliwanag na maliwanag. Basta, sobrang liwanag. Nagsilbing general manager ng underground distribution sa Newburgh, New York. At di kalaunan siya na ang namamahala sa paglagay ng mga sistema sa ilalim ng lupa ng Edison sa ibang mga lungsod. Nagtrabaho din siya bilang electrician sa maikling panahon sa Herzog Teleseme Company noong 1884 hanggang 1885. At sa taong 1886, dito siya lalong namayagpag. Naging bahagi siya sa pagdevelop at pagsiayos ng CNC Electric Motor Company. Dito niya nakasama sina Charles G. Curtis and Francis B. Crooker. Silang tatlo ang naging pioneer manufacturer of small electric motors. Si Wheeler naman ang naging main technician at plant manager. At noong 1888, nagpa siyang umalis si Wheeler at Crooker at dito na sila nagtayo ng sarili nilang electrical engineering firm company.
na tinawag na Crooker-Wheeler Company sa state ng New Jersey at New York. Hindi lang doon nagtatapos dahil patuloy na namayagpag ang kanyang pangalan sa larangan ng electrical engineering. Ngunit, sadyang ngang walang tumatagal sa mundong ibabaw at siya ay binawian ng buhay sa edad na 63 anyos o 63 years old sa sakit na angina pectoris. Isang medical term na ibig sabihin ay pananakip ng dibdib o discomfort dahil sa coronary heart disease. Ang electric fan na kanyang imbensyon ay dinevelop ng mga bagong inventor sa modernong panahon, tulad ng the remote control at iba pa. Gayunpaman, ako ay isa na nagpapasalamat sa electric fan invention ni Schuyler Scott Wheeler. Maraming salamat po.